Aligning with God in prayer. Ang pag-rebuild ni Nehemiah ng walls of Jerusalem ay isang kwento na nagpapakita sa dakilang pagkilos ng kamay ng Panginoon. In the first two chapters, we read the setting of the story. Burdened si Nehemiah dahil nalaman niyang sira ang walls sa Jerusalem at vulnerable ang kanyang bayan. Hindi niya maitago ang lungkot at pagkabagabag kaya't sa pagharap niya sa hari, nahalata ito ng amo niya. The king started to ask Nehemiah kung ano ang pinoproblema niya. In verse 3, mababasa natin na ipiniliwanag ni Nehemiah na ang kalungkutan niya ay dahil sa pagkasira sa bayan ng kanyang mga ninuno sa Jerusalem. Dahil dito, tinanong siya ng hari, anong gusto mo? Given the context, the situation must have given a lot of pressure for Nehemiah. Ano man ang sagutin niya, the plan to rebuild the walls and the faith of Jerusalem are at stake. Kaharap ni Nehemiah ang hari. Wala na siyang oras upang pagplanuhan pang mabuti ang sasabihin niya. But he took the time. Not just to think, but to pray. He prayed to God dahil alam niya na kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Nasa kamay na ng Diyos anuman ang mga mangyayaring kasunod. This illustrates the power of prayer. Ang panalangin ay hindi paghingi sa Diyos upang gawin niya ang gusto natin. Praying is aligning what we want to what God wants. This is why prayer requires faith. Dapat matutunan nating magtiwala sa Panginoon sa ating mga panalangin sa Kanya. Magtiwala tayo na anuman ang mga gusto nating mangyari o makamit, ang Diyos pa rin ang masusunod. At the end of the day, it is the Lord's will that prevails. And whatever He does, we can trust that it is for our good and for His glory. Let's pray. Lord, align my will to yours. Tulungan po ninyo akong magtiwala na anuman ang tugon ninyo sa aking mga panalangin, ito ang iyong kalooban at ito ang makakabuti para sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Examine yourself sa iyong panalangin. Ask God to help you be aligned to His will. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Nehemiah chapter 2, verse 4. This is Iko Gonzalez, reminding everyone that God's will is good and perfect. God bless you.